Isaias Kapitulo 8. Babala at pag-asa. Sinabi sa akin ni Yahweh, kumuha ka ng isang malapat na tapyas ng bato at isulat mo sa malalaking letra ang mga sumusunod. Kay Maher Salal Hasbaz. Ikuha mo ako ng dalawang saksing mapagkakatiwalaan, ang paring si Urias at si Zacarias na anak ni Jeberekayas. Sinipingan ko ang aking asawa. Siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At sinabi sa akin ni Yahweh, ang pangalan mo sa kanya'y Maher Salal Hasbaz. Ang ipangalan mo, sapagkat bago pa siya matutong tumawag ng tatay o nanay, ang kayamanan ng Damasco at ang mga nasamsam ng Samaria ay dadali ng hari ng Assyria. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sapagkat tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng Silow na umaagos ng banayad at nangangatog sila sa harapan ni Rezin at ng anak ni Remalias. Ipadadala sa kanila ng Panginoon ang hari ng Assyria at ang kanyang mga hukbo. Nalulusob tulad ng malakas na agos ng ilog Euphrates, parang baha ito na agos sa Juda. Tataas ang tubig ng hanggang leeg at lalaganap ito sa buong lupain mo, o Emmanuel. Magsama-sama man kayo, mga bansa ay mawawasak din kayo. Makinig kayo, mga bansang nasa malalayong dako. Maghanda man kayo sa pakikipaglaban ay matatakot din kayo. Magplano man kayo, tiyak na kayo'y mabibigo. Magpulong man kayo, wala ring mangyayari sapagkat ang Diyos ay kasama namin. Binalaan ni Yahweh ang propeta. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, binalaan ako ni Yahweh na huwag kong sundan ang mga landas na dinadaanan ng mga taong ito. Sinabi niya, huwag kayong maniwala sa sabwatan na sinasabi ng bansang ito. Huwag kayong matakot sa kanilang kinatatakutan, ngunit si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at dapat katakutan. Sa dalawang kaharian ng Israel, siya'y magiging isang sangtuaryo, isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Dahil sa kanya, marami ang babagsak, mabubuwal at masusugatan. Marami rin ang masisilo at mahuhulog sa bitag. Babala laban sa pagsangguni sa patay. Ingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad. Maghihintay ako kay Yahweh na tumalikod sa sambahayanan ni Jacob, at sa kanya ako aasa. Ako at ang mga anak na kaloob sa akin ni Yahweh ay palatandaan at sagisag sa Israel mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na naninirahan sa bundok ng Zion. Kapag may nagsabi sa iyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula. Hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyon. Panahon ng kaguluhan. Maglalakbay sila sa lupain na pagod at gutom na gutom. Magwawala sila dahil sa gutom at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos. Titingala sila sa langit at igagala nila ang kanilang mata sa lupa. Ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila itatapon.